Nung una, 5 kami lang magkakapatid. Tapos, nag-asawa ng iba ang tatay ko. Ngayon, ang tatay ko naiwalay sa nanay ko. Bali, 5 kami magkakapatid. Panganay ako. Tapos, yung sumunod, nasa Japan, babae. Tapos yung babae, nasa Santa Ines, sa Mabalacat yun. Tapos yung lalaki, nasa 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 Hong Kong yung asawa niya. Yung lalaki, kapatid ko. Tapos yung lalaki, bunso namin, si JC. Yung nagagalaga sa restaurant namin dyan sa harap. Nga, balik kami 5 at saka sa nanay ko. Nanay ko 74 na. Tapos, iniwan kami ng tatay ko. Nagsa-Saudi ang tatay ko. Pero sa pangalawang asawa niya, naka 5 anak siya doon. Tapos hindi na umuwi dito si tatay ko. Nanay ko, iniwan niya lang. Tapos, nung nag-60 siya, tapos namatay ang tatay ko. Tapos yung nanay namin, na walang kibo. Hanggang ngayon, namatay yung tatay ko sa stroke. Namatay ang tatay ko. Lahil namin talaga na stroke. Pati ako na stroke eh. Tapos yung lola ko na stroke din. Namatay sa stroke. Lahat namin talagang stroke. Kaming lalaki, 3 lalaki, una na stroke, yung bunso namin, na stroke, nagamot lang nung nasa Saipan siya, na balitaan namin na stroke siya. Tapos pangalawa, ako, na stroke din. Kaso malala sa akin, hindi ako nakakalakad eh. Yung pakaliwa lang akong kanan ng inaano ko eh. Lahat kanan. Yung kaliwa hindi mo andar. Tapos, na-stroke na naman si Jim. Yung nagtatricycle. Na-stroke siya. So, hindi naman grabe sa kanya. Ako lang ang grabe. Bali, 3 ang anak ko is sa August 13 magbe-birthday siya eh. Ano na siya, 19, babae. Tapos yung pangalawa ko, 18 na 18 years old na siya. Tapos yung gusto ko, yung ano na siya, mag-second year high school, lalaki. Tapos yung dati akong sales, nakakarating kami sa ibang lugar. Yung kasama ko, yung misis ko. Ngayon, hindi na ako trabaho. Hindi na ako makapagtrabaho. Yung misis ko, binigyan ng tindahan. Yun na lang tindahan ng kinabubuhay namin eh. So ngayon, ako, wala akong trabaho. Trabaho ko, itong pag-release, magpakasakali, magsasahod. Di ko inasaan na mawalan ng trabaho eh. Kasi nga, dati akong sale, 54 na ako ngayon. Na-stroke ako. Kaya, ito, patito ko. Na, kung di ako na-stroke, magse-sales pa rin ako. Kaso, na-stroke ako eh. Hindi ko na kaya. Kaya,
sa pag-release nito, ewan ko kung anong mangyayari sa akin. Di ko akalain na mag-release ako eh. Nasa bahay lang ako. Kaya sa pag-release na to, marami akong natutunan. Natutunan ko ang maging mahinaon ng ugali, wag magkipag-away. Kaya pala na-stroke ako dahil sa nagiinom kami ng tsaka nanigarilyo. Kaya kayong mga kabataan, huwag kayong uminom, huwag kayong manigarilyo habang buhay ng pagsisisihan. Walang madudulot na magandang pagsisigarilyo. Huwag na kayong magsigarilyo. Dahil ako, dinanas ko na rin ganun. Wala. Kaya kabataan, lagi niyong tatandaan, payo ng magulang nyo na lagi niyong pupurihin ng magulang nyo dahil payo niya sa kabubuti natin. Kasi noon, hindi pa ako pinasok. Talagang magulang ko, binabaliwala ko. Tsaka ang buhay, napakadali lang ang buhay. Pag ang buhay natin kunuha ng Diyos, wala na tayong magagawa. Kaya ang buhay natin pag-ingatan natin. Gumawa tayong mabuti, gumawa tayong mabuti sa ating kapwa. Pag may nahirapan, tulungan natin. Kayong malalakas kabataan, kaya tulungan kayo, huwag kayong mag-away-away, huwag kayong inggitan, malasakitan kayo bawat isa. Kaya itong lesson na to sa akin at sa inyo, may kumpara nyo ang buhay ko na ganun ako, na-stroke ako dahil sa nangyari nga sa akin. Hindi ko inaasahan na stroke ako dahil sa gawang bisyo. Sana sa inyong kabataan ay huwag na kanyong magnigarilyo, minom, dahil pag na-stroke kayo, mahirap. Ako nga, dalaga ng mga anak ko, wala akong hanap buhay. So ganito na lang ang ating i-vlog sa inyo. Konting payo lang sa nakakatanda sa inyo. Magpapayo lang. Hanggang dito na lang ang aking may vlog at uulitin. Marami pa tayong sasabihin. Don't forget to follow me and like and share. Bye.